Breaking news mga kababayan. Nako po, red alert. Senator Marcoleta, anumang oras ay aarestuhin na po ito. Kaya mga kababayan, marami na pong mga post sa social media na ang sino mang mananakit, sino mang aaresto kay Senador Marcoleta ay makukuyog. Ito po ang mga lumalabas sa social media ngayon. Kasi naman mga kababayan, halatang halata yung mga bendalo. Talagang si Senador Marcoleta ang ginigipit. Tila gusto nilang gisingin ang natutulog na higante. Nako po, ito na ba ang people power? Nako po, people power na yata ito mga kababayan. Dahil nakikita natin ginagawa ng unggoy-unggoy yung mga taong bayan dito. Tila pag yung mga taong lumalaban o yung mga personalidad na masyadong maiingay, pag ayaw nila, hindi nila kursunada ito dahil maboka sa pagtuligsa sa korupsyon, ginigipit nila. Gaya nga kay Senador Marcoleta, Boying Rimulyo, pasabog na. Talagang hinog na daw ang kaso ni Senador Marcoleta at plunder ito. Hindi naman nila napatunayan na yung donasyon ay galing sa masama, di ba mga kababayan? Kaya dito, eto na, may pasabog na, may pahaging na ang Net25. Pasabog na balita. Meron bang mangyayaring higanteng rally? Panoorin po natin. Ako po, magugulat kayo. Kabado na yung mga bendalo dito. Yung announcement. Ready na? Announcement ni Boying Rimulya. Ayun. Ito po, panoorin natin ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Boying. Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder, sir, di ba? Ha? Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapail na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng diyan hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil mano sa nais ng mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nelson, ng COMELEC. Oo nga. At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang paglabag. walang tumutol. 6-0. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Sa election, Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon. Kita nyo mga kababayan, yung COMELEC, yung mga bumoto unbank po ito. Wala pong makitang
paglabag sa batas. Talagang absuelto siya sa COMELEC. Pero kay Boying mga kababayan, talagang ginigipit. Diretso plunder po na gawa-gawa. Ayon po kay Senador Marcoleta, talagang ito ay isang uri ng panggigipit. Nako po mga kababayan, baka ito yung hudyat na magka-people power. Baka ito na yung mitya na tila masisindihan mga kababayan na bigla na lang sasabog at lahat po ng mga tao sa kanilang mga sambahayan ay lalabas para isigaw ang katwiran at katotohanan. Isipin nyo po mga kababayan, si Senador Marcoleta na wala namang ginagawa. Walang mga pagnanakaw, walang mga issue ng pagnanakaw, pero ito ang ginigipit. Pero yung mga sangkot, nako po, nagbabakasyon pa. Kumakain ng masasarap, nagtatawanan, nagiinuman. 'Di ba? Gawa lang daw sila ng gawa ng trabaho, pero aso-aso sila. Nako po, mga kababayan ko, nakakagulat ito. Tuloy pa natin. Magpapahaging na ang Net25. May pahaging na ba na may people power? Di ko alam mga kababayan. Tayo chine-check lang natin kung may pahaging na dito na may malaking rally. So, manood po kayo mabuti para malaman nyo kung may rally talaga. At ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi Pilit nga, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, Ayan mga kababayan, ang sinasabi ni Boying dito, conflict of interest daw mga kababayan. Dahil nga tumanggap daw po ng donasyon si Senador Marcoleta. Nako po, talaga pag bendalo, gagawin lahat para gipitin yung isang tao mga kababayan na hindi nila mapigil gaya ni Senador Marcoleta. bigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So yung palang iniisip mo pa lang ay pwede nang basihan para mag-file na ka ng kaso, Parang di ba? ganun daw ang batayan nila. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman siya noon Di ba? Oo, kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa ng senador Oho, at saka hindi rin siya pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa, Ayan nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang, anong tawag doon? Hula. Hinuha. Hinuha. Kasi ang hinuha nila, makaka-impluwensya sa Senador Gagamitin pa lang Ayun, sa kalokohan. Ang hinuha nila Dahil ito ay mai-impluwensyahan. Oo. Maaari ito ay suhol. Kasi hindi ka naman pwedeng manuhol. Wala naman ng kapalit di ba? Wala kang wala kang pangyarihan, Sabi nga ng mga matatanda, wala kang probetso dito. Wala kang mapoprobetso. At saka bukod dyan, ang punto natin, kung ang campaign donation ay bibigyan mo na ng kulay kahit na wala ka pa namang ebidensyang ito ay may kapalit. Therefore, lahat ng campaign donation, pwede mong maging basihan para kasuhan yung mga tumanggap nito. Alam mo, mapanganib itong bagay na ito, Pagka pumayag ang Sandigan Bayan na may probable cause yan, pag kakasuhan ko lahat ng mga may lahat ng campaign tumanggap donation. ng Oo. ng campaign donations. Ikaw, At saka kung- yung iba pa, hindi naman ang deklara Ayun nga. Kaya nga ang punto dito ni Senador Marcoleta, bawal na pala maging transparent ngayon. Ayun nga. Lahat ng mga tumanggap ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, ng kanilang tinanggap, yun pa ang absuelto. Ang problema sa ombudsman Jen, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya Kumpara Well, doon sa kaso na mayroong hard evidence, may witness, may mga picture, may video, mayroong sinumpang salaysay. Ang sabi kasi ng ombudsman, Nelson, kami ho, may karapatan kami kahit na napanaginipan lang namin, pwede kami mag-imbestigay. Pwede naman. Kasi motu proprio power ng ombudsman, ganun, kahit na sinulat mo na sa ticket ng bus, di ba? Tapos na itapon mo yung ticket ng bus, nakuha ng taga-ombudsman. Gagawin niyang meron ebidensya. daw ganitong nakawan sa ganito. Ang imbestigahan to. Ano ang batayan mo? Nakasulat sa ticket ng bus may ganun. Kaya lang, Jen, sa isang tao kasi,
ang priority ng isang tao, doon mo siya makikilala, di ba? Ay, well, Diyon ka ma-identify. Halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, edi mabuting tao ka. ay siyempre. Oo. Pero kapag ka ang priority mo ay pagkakasuhan, Oh. ang nagsasabi na at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, Oo. protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang hinuha ng iba, ng mga Eh, ating mga kababayan. Ang problema ko ngayon dyan, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment, i-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba Kasi pwedeng- impeachable official yan eh. mahirap namang ganon dahil sa, siyempre, mahabang Proseso, proseso. oo. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? I-announce ko na. I-announce ko na yan. Oo. Hindi ba? Hindi ba pwedeng dun sa ombudsman mismo, dun sa tapat nila, doon ko sabihin na, kinakasuhan ko yung ombudsman nyo. Bakit? Kasi mas inuuna pa niya yung batay lang sa hinuha niya eh. Kaysa dun sa kaso na may matibay na ebidensya. May witness. Merong ebidensya, may mga dokumento. Ba't kukunin mo, uunahin mong kasuhan Yun na nga. yung... Bigla ko tuloy naalala na so, noong DOJ Secretary pa si Secretary John Boying Rimulya. Oo. Kasi dati, di ba, nung siya hindi pa DOJ Secretary, maraming kaso ang DOJ na laging talo. Oo. Kasi hindi daw airtight, hindi, may silang tinatawag eh, di ba? Tama. Oo. Kaya tinataas niya yung evidence level Yes. na isasampan ng mga piskal sa mga Hindi korte. ka basta-basta mag-file ng Hindi, kaso hindi kung ka may ma- butas, di ba? Well, oo, Kasi hindi pwede. madi-dismiss eh. Yes, sayang lang yung effort nila. Kaya dapat daw airtight. Talagang O isipin nyo mga kababayan, wala namang ebidensya kay Marcoleta. Hindi man lang nag-imbestiga, basta puro hinuha, puro akala. Di ba yung sinasabi ng ombudsman yung magkakaroon ng impluensya si Mike Defensor kay Marcoleta dahil sa kanyang perang donasyon sa kanyang kampanya nung eleksyon. Mga kababayan, so dito na kinuha ni Boying yung kanyang assumption, yung kanyang kuro-kuro, yung kanyang akala. Ito, kasuhan na natin ito. Matibay ng ebidensya ito. Isipin nyo mga kababayan, iniisip mo pa lang pwede ka na palang kasuhan ng plunder. Nako po nagpapahaging na. Baka sa labas, lumabas na sa harapan ng ombudsman mag-rally. Hala ka. Sa isip ko lang yun mga kababayan sa isip ko lang. Baka sa harapan ng ombudsman, mag-rally ang kapatiran. Nako po, mga kababayan ko, yari na. Yan yung mga nasa comment. Baka sa harapan ng ombudsman mag-rally. Ala ka. matibay na matibay para pag isinampa ng piskal ng DOJ sa korte, dapat guilty yung kinakasuhan nila. Yes. Kasi pero- magsasayang ka lang ng resources eh. Yun na nga, yun ang Magpapail ka ng kaso, walang kakwenta-kwenta eh. Sayang lang. Pero ngayon sa ombudsman, parang naiba ang Hindi. sitwasyon. Kaya nga yung kaso ni Senador Joel Villanueva, hinog na, pero hindi pa pinapail kasi hinihinog pa lalo. hihinugin pa lalo. Ganun ba? Yun ang nakapagtataka. Bakit yung hinog na ay pinapahinog pa, samantalang itong iniisip mo pa lang, Kinakalburo pang hinog. ipapail mo na. Pinihinog sa pilit Ayan Well, sabi naman sa part naman ni Senador Marcoleta, nakahanda naman daw po sa magpa-aresto Ayun nga. Sabi niya, Wala talagang kasi yun po yun ay utos ng korte. Halimbawa, At yung mga law enforcers naman ay sumusunod lang sa utos ng korte. Kasi pag hindi nila sinunod diyan, mabigat ang kasasapitin ng ating mga law enforcement agency, Nelson. Totoo yun. Oo, wala tayong problema kung yan ay talagang umusad. Ang problema natin ay yung ombudsman, kung bakit siya ganun, di ba? Yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganun dyan na hindi nyo ba naisip yun, mga babayan? Merong flood control anomaly. Antibay ng mga batayan din dyan. Ang laki, ang daming mga witnesses. Flex ko lang sila Nala at Nolan. Okay sana kung laging masigla. Isipin nyo mga kababayan, yung 18 Marines may mga video, may mga resibo, may mga chat group, pero hindi nila pinapakinggan at
wala silang kainti-interest. Tignan nyo yung Blue Ribbon mga kababayan na mga bendalo. Lalong-lalo na itong si Lacson at itong si Erwin Tuplok. Di ba mga kababayan? Tapos si Marcoleta ang huhulihin at aarestuhin. Ako po, baka sa harapan ng ombudsman mag-rally. Hala ka. Ito yung mga komento. Baka sa harapan ng ombudsman. Ako po mga kababayan, talagang bendalo na ang nangyayari. May malaking people power bang magaganap? Nako po, abangan ito. Tapos unahin mo yung malit na kaso na ilang milyon yan, Jen? 75 million pesos. 75 million compared doon sa bilyon, trilyon. Oo. At ito, ninakaw, kaba ng bayan. Totoo. Itong kabila, maliit na halaga, hindi pa ito pera ng gobyerno. Ito pa ay donasyon ng pribado. Private money to. Hindi ito galing sa pera ng taong bayan. At hindi ka pa sigurado nung naaayunan ka ng Sandigan Bayan dahil pagka inayunan ka nga, magkakaroon ng dilema na Oo. kung pwedeng gawing basihan yan, yung campaign donation, Oo. paano yung ibang tumanggap ng donasyon? Ayan. Paano kung mag-file din ng mga kaso yun? At saka ito daw kasong ito, Nelson, test case ito kasi first time Yun na nga. merong ganitong kaso. Ayun nga, oo. Sabi nga ni Senador Marcoleta ay Sige. kauna-unahan sa kasaysayan daw nila. Ang problema mo dito, kung lalabas lang sa pagkatay plunder, kung ikaw yung imbestigahan at pwede ka nang ipag-utos na arestuhin. Kasi walang bail recommended. No bail recommended, plunder, Nelson. Ewan ko lang, Jen, kung merong huwes Oo. na nag-aral ng napakaraming taon at nagkaroon ng karanasan sa pagde-design ng kaso, Oo. ang papanig sa ganyang paghahatol Bagay, na no? yan ay may basihang kaso. Bagay, no? Kasi sa mga korte, kapag ka humingi ka ng, di ba, sa ngayon ba, kumbaga yung pagkaraniwang korte, i-assist ng hukom eh. Di ba? O tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Yun. No? Pero kung makikita ng korte na parang walang kasaysay-saysay ito Oo. first time. Ayun, lalamukusin yung pati ako kakasangkapanin mo pa ako eh. Idadamay mo pa ako sa Kasi nga, mapapahiya rin yung hukom pagka yan. Halimbawa, ha? Oo. Halimbawa, nag-prosper. Tapos nahatulang pang guilty. Oo. Merong panahon yan para iakyat sa Supreme Court eh. Ay, totoo. Pagka sinabi ng Supreme Court, hukom, bakit mo pinayagan itong walang mapapahiya kasi yung kapag kaya na nakarating pa hanggang doon sa kaitas-itasang hukuman at siniyasat na ito ay politically motivated case. Ganon. Nagpakasangkapan kayo. Nagpakasangkapan. Pero Mali yun. ako naman, so, tingnan natin, due process of law. Tingnan natin ang proseso ng batas. Kung ito nga ba ay mangyayari. Pero mapipigil ba halimbawa, Nelson, Yan na, ito na. Ito na. Ito na. Halimbawa, yung kaibigan natin, Oo. sa isang alias na pangalang Tinig. Oo. Nakatotohanan. Tinig na karunungan. Okay. Sinabi niya, pag kinulong niyo si Senador Marcoleta, sasama ako sa kulungan. Una, hindi siya pasasamahin. Bakit? Ipipil, Bawal eh, bawal. ganon? Ang problema, Isasama pa niya yung kaibigan niya, si Jen. yun ang problema. Halimbawa, 100,000 ang gustong sumama. Nakakapit Ayun na. Senador Marcoleta. Ayun ang magiging problema. Kasi Ayun na. traffic dun sa sasakyan. Nako po. Sa tanggapan ng ombudsman. o sa Ayan na, nagpahaging na mga kababayan. Paano kung 500,000 hanggang 1 milyon ang sasama kay Senador Marcoleta? Sasama din ako mga kababayan. Nako po, matinding pasabog ito. Ulitin natin Ito po. I-assist ng hukom eh. Di ba? O tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Yun. Pero kung makikita ng korte na parang walang kasaysay-saysay ito Oo. first time. Ayun, lalamukusin yung pati ako kakasangkapanin mo pa ako eh. Idadamay mo pa ako sa Kasi di ba? nga, mapapahiya rin yung hukom pagka yan. Halimbawa, ha? Oo. Halimbawa, nag-prosper.
Tapos nahatulang pang guilty. Oho. Merong panahon niyan para iakyat sa Supreme Court eh. Ay, totoo. Pagka sinabi ng Supreme Court, hukom, bakit mo pinayagan itong walang mapapahiya kasi yung ano. Kapag kaya na nakarating pa hanggang doon sa kaitas-itasang hukuman at siniyasat na ito ay politically motivated case. Ganon. Nagpakasangkapan kayo. Nagpakasangkapan. Pero Mali yun. ako naman, so tingnan natin, due process of law. Tingnan natin ang proseso ng batas. Kung ito nga ba ay mangyayari. Pero mapipigil ba halimbawa, Nelson, Yan na, ito na. Ito na. Eto na. Halimbawa, yung kaibigan natin, sa isang alias na pangalang Tinig. Ayan na. Nakatotohanan. Tinig na karunungan. Okay. Sinabi niya, pag kinulong niyo si Senador Marcoleta, sasama ako sa kulungan. Ayun na. Una, hindi siya pasasamahin. Bakit? Bawal. Bawal eh, bawal. Ganon? Ang problema, Isasama pa niya yung kaibigan niya, si Jen. yun ang problema. Ayun Halimbawa, lang. 100,000 ang gustong sumama. Naku po. Nakakapit sa katawan ni Nakakapit. Senador Marcoleta. Ayun ang magiging Yari, problema. makukuyog kasi nga. traffic dun sa sasakyan. Naku po, mga kababayan. Sa tanggapan ng ombudsman o Sandigan Bayan. Kung saan man yan, di ba? Ganon. Halimbawa, ako, nakakapit ako sa hita ni Senador. Pag hinuli niyo to sa... Hindi pa yun, di ba? Di ba, nakita nila na ganun pala, makakasimpat siya kasi yung halimbawa, yung mga hindi pumunta dun sa rally kahapon. Ayun na. Nakita nila, ginaganyan nyo pala kami, ha? Baka kasi yung mga nasa... Kapag nananawagan pala kami ng transparency at accountability, ganito pala gagawin niyo sa amin. Iipitin nyo yung nagpapail ng mga kaso. O yan, mga kababayan ko. Paano yan pag inaresto nyo si Marcoleta? Paano kung 100,000? 200,000 hanggang 300,000 hanggang 500,000 ang haharang sa mga pulis. Paano yan? Paano halimbawa, sinakay na mga kababayan, hinarangan ng 500,000 na tao hanggang 1,000,000. Makakalusot ba yung yung mga pulis na aaresto kay Marcoleta? Kung sino pa yung mga lumalaban sa katotohanan, yung ipinagtatanggol ang katwiran, si Marcoleta pag ginigipit nyo, hindi pwede ito, sasama kami! Sasama kami kay Marcoleta! Pag inaresto nyo siya, sasama kami! Iyan ang sabi mga kababayan isasama na rin ako mga kababayan. Pag ganun, wala na palang batas-batas mga kababayan Nananawagan ng transparency for a better democracy, walang nangyayari. Puro bendalo. Baka 1,000,000 ang sasama kay Senador Marcoleta pag ito inaresto. Nako po mga kababayan, ito na ba ang hudyat? Ito na ba ang people power? Nako, baka people power na ito mga kababayan ko. Ipitin nyo yung nagbubulgar ng nakawan sa gobyerno. Baka kasi yung damdamin ng iba, hindi mapigilan, maglabasan ng bahay. Kasi kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa ang ginigipit ninyo. Ayun ang kitang-kita. Kitang-kita dyan Wala akong... Yun nga ang nagtataka ako ngayon. Kasi nung mga unang panahon, kahit yung batas militar, ano pa sila nun yung parang hindi... Di ba pagka nakabasa ka ng mga salaysay ng mga parang dinadaan pa na nila sa... Kunyari, totoong regulasyon, di ba? Nagpapatupad lang kami ng batas. At saka, ginagalang ang korte, yung mga desisyon. Siyempre. Kahit nung martial law, may korte tayong gumagana. Kaya diba? lang ngayon, parang, parang garapalan no? Parang harap-harapan ng walang kinikinalang batas sabi ko nga, naman nakaraan, may nagsabi sa atin, ano bang bansa natin ngayon, Nelson? Planet of the Apes na ba tayo ngayon? Di ba? Planet of the Apes na ba tayo ngayon? Nagkakaungguyan na, inuungguy na tayo yata. Ayun nga. Di ba? Ang problema, kapag ka napuno ang mga mamamayan, di ba? Yun na. Sabi nga ni Fernando Po Jr., Pag puno ng salop. Puno ang salop. Judge. Kakalusot. Ayun na. Di ba? Kasi ang tao ay may hangganan ng pasensya niyan Pagka napuno ang mga tao, ayan mga kababayan ko, nako po, nagpahaging na. May pasabog na malaki. Baka bukas mangyari na ito mga kababayan ko. Tila makukuyog ang huhuli kay Senador Marcoleta.
Isipin nyo mga kababayan, kung halimbawa 100,000 ang nasa harapan, 200,000 hanggang 1,000,000 hanggang 2 million. Makukuyog nga talaga yung aaresto kay Senador Marcoleta. Naku po mga kababayan, malaking gulo ito. Mangyayari na ang mangyari. Mangyari na talaga pag hinuli si Marcoleta. People power na. Ay, bawa, yung isang nagpapakulo ka ng tubig, di ba? Oo. Tinakpan mo. Oh, pinipigil mo yung kulo eh. May tipping point yan na yung point na yon, kahit anong takip mo doon, lulugwak yung ganon. tubig dyan. Totoo. Sasabog yan. Mabigat, ano? Ngayon, hindi mo pinasama sa rally kahapon. Then, nandiyan pa yan. Yung ngit-ngit niya, nandiyan pa. Oo. Hindi pa naibubulalas Hindi pa nabubulalas. Oo. Ayan mga kababayan ko. Naku, baka ito na yung sinasabi natin na tipping point. Yung kumukulong tubig, kahit takpan mo lalaban. Kasi nga punong-puno na ng galit. Ayan ang sinasabi natin, ang aaresto kay Marcoleta makukuyog. Ito na ang pasabog mga kababayan. Parang nararamdaman ko. Tila may malaking rallying magaganap para suportahan si Senador Marcoleta sa kanyang pinaglalaban. For transparency, for a better democracy. Hudyat na lang mga kababayan. Sasama tayo. Pag inaresto si Senador Marcoleta, sasama tayo. Diba mga kababayan ko? Nako po. Shout out sa inyong lahat mga kababayan. Shout out po sa inyo, Mirna Aurora, JJ at Gaspar Beltran. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay.